Noong March 29, 2002, isang balitang gumulantang sa buong bansa, wala na raw si Rico Yan. Ang matini idol na minahal ng milyon-milyong Pilipino. Natagpuan sa kanyang kwarto na wala ng buhay sa isang resort sa Palawan. 27 taong gulang lang siya noong siya ay mawala. Pero kasabay ng pagkalat ng balita, kumalat din ang samut-saring usap-usapan. May nagsabing overdose. May nagsabing binangungot daw siya habang natutulog. At may iba pang haka-haka, lalo na dahil sa mga issue sa relasyon nila ni Claudine bago ang trahedya. Kahit na wala na ako dito sa mundong to, masasabi nila na naging inspiration sa buhay nila. So my name and my likeness will still be here. Habang nagluluksa ang buong bansa, mas lalong dumami ang tanong. Ano ba talaga ang nangyari kay Rico Yan? At ano ang katotohanan sa likod ng kanyang biglaang pagkawala? Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Ipinanganak si Ricardo Carlos Castro Yan noong March 14, 1975 at lumaki sa isang maayos at disiplinadong pamilya. Ang kanyang lolo ay si Manuel T. Yan, isang dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kaya bata pa lang ay nakasanayan na niya ang respeto, disiplina at responsibilidad. Sa kabila ng kilalang apelyido, namuhay si Rico bilang isang simpleng binata na may normal na pangarap sa buhay. Nag-aral siya sa De La Salle University at kumuha ng kursong marketing kung saan namuhay siya bilang isang normal na estudyante na may simpleng pangarap, makapagtapos at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Wala sa plano niya ang pagiging artista, pero isang araw habang nakapila siya sa isang fast food restaurant, napansin siya ng isang talent scout at inalok na mag-model sa commercials. Tinanggap niya ang alok at doon nagsimulang magbago ang direksyon ng kanyang buhay, isang simpleng pagkakataon na magdadala sa kanya sa mundo ng showbiz at sa kasikatang hindi niya inaasahan. Matapos mapansin ng isang talent scout, nagsimula si Rico Yan sa pagmomodelo sa mga patalastas. Noong 1995, sumali siya sa Star Circle Batch 1 kung saan sinimulan niyang tahakin ang mundo ng showbiz. Sa umpisa, maliliit lang ang roles niya sa telebisyon at mga youth-oriented na programa, habang unti-unti niyang pinapatunayan ang sarili bilang artista. Noong 1996, napasama siya sa teleseryeng Gimmick kung saan ginampanan niya ang karakter na si Ricky Salveron. Doon unang nakita ng publiko ang kanyang natural na charm at boy next door image na agad nagustuhan ng mga manonood. Matapos ang kanyang paglabas sa Gimmick, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga proyekto kay Rico Yan. Nakilala siya bilang si Gabriel sa teleseryeng Mula sa Puso na naging isa sa pinakasikat na drama noong panahong iyon. Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Dahil hindi mo alam kung paano ako namatay sa mga panahong hindi kita nakikita. Mula nung mabalitaan ko ikakasal ka na, hanggang sa kulungan, hanggang sa araw ng pagdalaw mo sa akin, hanggang ngayon, Via. Ngayon na malaya na ako. Pakiramdam ko, nakukulong pa rin ako. Dahil sa kanyang natural na acting at malinis na imahe, mabilis siyang naging paborito ng masa at isa sa pinakasikat na leading men ng late 90s. Sunod-sunod din ang kanyang mga pelikula tulad ng Paano ang Puso Ko, Dahil Mahal na Mahal Kita, Kay Tagal Kang Hinintay at Got to Believe. Madalas siyang ipareha kina Judy Ann Santos at Claudine Barreto, at naging simbolo siya ng romantic leading man sa kanyang henerasyon. Sa loob ng ilang taon, nakuha ni Rico ang kasikatang pinapangarap ng marami, pero hindi niya alam kung gaano kaikli ang panahon na iyon. Ako ba talaga minahal mo? O mas matibang pa sa mga pangarap mo? Dahil sa pagbibigay ko sa'yo ng kalayaan mo, buhay ko ang kapalit nito. Habang lalo pang sumisikat si Rico Yan, mas naging malapit siya sa aktres na si Claudine Barreto. Nagsimula silang magkasama sa mga proyekto at hindi nagtagal na uwi sa totoong relasyon ang kanilang tambalan. Naging magkasintahan sila at naging isa sila sa pinakasikat na love teams ng kanilang panahon. Sa telebisyon at pelikula, minahal ng publiko ang kanilang tambalan. Para sa maraming fans, parang totoong fairy tale ang kanilang kwento. Dalawang batang bituin na sabay na sumikat at nagmahalan sa harap ng kamera. Ngunit sa likod ng matamis na ngiti at romantikong eksena, may mga pagsubok din na darating sa kanilang relasyon.
Sa kabila ng matagumpay na karera at sikat na love team, dumating din ang panahon na nagkaroon ng problema sa relasyon ni Rico at Claudine. Noong 2001, tahimik silang naghiwalay, ngunit hindi agad ito isinapubliko. Sa mata ng fans, maayos pa rin ang kanilang tambalan, kaya marami ang nagulat nang lumabas ang balita tungkol sa kanilang breakup. Sa panahong iyon, patuloy pa rin si Rico sa kanyang trabaho at mga proyekto. Ngunit ayon sa ilang ulat, mas pinili niyang panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Tahimik niyang hinarap ang mga isyong dumaan sa kanya, habang patuloy na pinapakita sa publiko ang kanyang positibong imahe bilang isa sa pinakapinagkakatiwalaang artista ng kanyang henerasyon. Sa mga huling taon ng kanyang karera, lalo pang naging abala si Rico Yan sa sunod-sunod na proyekto. Bukod sa mga teleserye at pelikula, naging host din siya sa ilang programa at patuloy na naging paboritong endorser ng iba't ibang produkto. Dahil sa kanyang malinis na imahe at magandang reputasyon, isa siya sa pinaka-in-demand na artista noong panahong iyon. Noong 2002, ipinalabas ang pelikulang Got to Believe, isa sa kanyang pinakahuling proyekto kasama si Claudine Barreto. Naging matagumpay ang pelikula at muling pinatunayan ang lakas ng kanilang tambalan sa takilya. Sa panahong iyon, nasa rurok ng kanyang kasikatan si Rico at marami pang proyekto ang nakaabang para sa kanya, mga planong hindi na niya natuloy pa. Noong huling linggo ng Marso 2002, nagpasya si Rico Yan na magbakasyon sa Palawan kasama ang ilang kaibigan. Panahon iyon ng Holy Week at para kay Rico, isa lang itong simpleng pahinga mula sa sunod-sunod na trabaho at proyekto. Ang gimmick natin dito ngayon, Vacation, trip, Holy Week vacation. saan ba yung pupuntahan natin? Puerto Princesa, most likely island hopping, Honda Bay, and siguro we might stay for a while in Dos Palmas. Ayon sa mga kasama niya, normal at masaya ang kanyang kilos sa mga araw na iyon. Walang palatandaan na may mabigat siyang dinadala o may masamang mangyayari. Ngunit noong umaga ng March 29, 2002, natagpuan si Rico na wala ng buhay sa kanyang kwarto sa resort. Ang balitang yon ay mabilis na kumalat at gumulantang sa buong bansa. Ayon sa opisyal na ulat, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay cardiac arrest dulot ng acute hemorrhagic pancreatitis, isang natural na dahilan na walang kinalaman sa foul play. Went up to his loft and Anong oras ito? the wake-up call was 9:30, 9:40 I think. Then when I went up, he was naninigas na siya eh. Ah, okay. Naninigas na siya and we couldn't do anything about it. We tried our best. Yeah. Sabi ng doktor, arrested na daw siya for how many hours. Pagkatapos ng kanyang biglaang pagkamatay, mabilis na kumalat ang iba't ibang usap-usapan. Dahil bata pa si Rico at nasa rurok ng kasikatan, maraming tao ang nahirapang tanggapin ang nangyari. May mga nagsabing baka overdose, may iba namang nag-ugnay sa pagod, stress o kung anu-anong teorya. Sa mga unang araw matapos ang trahedya, pati ang salitang bangungot ay nabanggit ng ilan dahil tila natulog lang siya at hindi na nagising. Ayon sa opisyal na ulat ng mga doktor, ang sanhi ng pagkamatay ni Rico Yan ay cardiac arrest dulot ng acute hemorrhagic pancreatitis. Ibig sabihin, nagkaroon ng matinding pamamaga at pagdurugo sa kanyang lapay o pancreas na nagdulot ng matinding komplikasyon sa kanyang katawan. Dahil sa kondisyong ito, tumigil ang tibok ng kanyang puso habang siya ay natutulog. Ang pancreatitis ay isang seryosong sakit na maaaring umatake ng biglaan. Kapag naging hemorrhagic o may pagdurugo na, maaari itong magdulot ng matinding pananakit, internal complications, at sa malalang kaso, cardiac arrest. Bagamat hindi lahat ng kaso ay maiiwasan, sinasabi ng mga eksperto na may mga paraan para mabawasan ang panganib nito. Kabilang dito ang pag-iwas sa labis na pag-inom ng alak, pagkain ng masustansyang pagkain, pagkontrol sa kolesterol at pagpapanatili ng tamang timbang. Mahalaga rin ang regular na check-up, lalo na kung may nararamdamang pananakit ng tiyan o iba pang sintomas. Sa huli, ang nangyari kay Rico ay paalala na kahit bata at mukhang malusog ang isang tao, maaari pa ring magkaroon ng biglaang sakit. Kaya mahalagang pahalagahan ang kalusugan, makinig sa katawan at huwag baliwalain ang mga sinyalis ng pagod o karamdaman. Sa kabila ng maikli niyang buhay, nag-iwan si Rico Yan ng alaala,
na hindi madaling makalimutan. Kilala siya hindi lang bilang isang sikat na artista, kundi bilang isang mabuting tao na may malasakit sa kabataan. Itinatag ang Rico Yan Youth Foundation bilang pagpapatuloy ng kanyang advokasya na tumulong at magbigay inspirasyon sa mga kabataan. Hanggang ngayon, patuloy siyang naaalala bilang isang matinee idol na may malinis na imahe, mabuting puso at kwentong nagpaalala sa marami kung gaano kahalaga ang bawat sandali ng buhay. Ang kanyang kwento ay paalala na ang kasikatan, pera at tagumpay ay hindi garantiya ng mahabang buhay. Minsan, kahit nasa rurok ka na ng iyong pangarap, maaari pa ring magbago ang lahat sa isang iglap. Kaya habang may oras, mas mahalagang pahalagahan ang pamilya, kalusugan at ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ikaw, ano ang pinaka-naalala mo kay Rico Yan? Sa kanyang mga pelikula, love team, o sa kanyang kabutihan bilang tao? I-comment mo sa baba ang iyong alaala o opinyon at huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bagong kwento tulad nito. Maraming salamat po sa panonood.